Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman po ang ating kwento para sa araw na ito. Ito ay tungkol sa isang batang ulila na lumaking walang nakilalang pamilya. Dahil sa hirap ng buhay, napilitan siyang maging isang talamak na magnanakaw. At kalaunan ay nasali sa isang sindikatong gumagamit ng mga minor de edad sa iba't ibang krimen. Sanay na sanay siya sa pag-akyat ng bahay at sa pagnanakaw. Ngunit isang araw, hindi niya alam na bahay pala ng isang makapangyarihang politiko ang kanyang napasok. Doon nagsimula ang malaking panganib sa kanyang buhay. Dahil dito, napilitan siyang tumakas, hindi lang mula sa kanyang biktima, kundi maging sa mga among sindikato na nagpalaki sa kanya. Sa kanyang pagtakas, napadpad siya sa isang liblib, ngunit napakagandang lugar. Doon niya nakilala si Dodoy, isang batang mabait, maalalahanin at laging handang tumulong sa kapwa. Sa piling nila, unang beses niyang naramdaman na siya ay mahalaga, na meron siyang pamilya na nagmamahal sa kanya. Ngunit paano kung malaman niya na ang lahat ng kabutihang ipinapakita sa kanya ay huwad at puno ng kasinungalingan? Ano ang kanyang gagawin? Higit pa roon, matutuklasan din niya ang madilim na lihim ng baryo, na ang lugar pala ay pugad ng mga aswang. Paano kaya siya lalaban? Paano siya tatakas? At kung manganib muli ang kanyang buhay, makakaligtas pa kaya siya sa kamay ng mga nilalang na ito? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, ay huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac, para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Hapon na nang marating ni Kulas ang isang liblib at maputik na lugar. Sa balikat niya ay nakasukbit ang isang lumang bag na halos butas-butas na. Pawis na pawis siya at halata ang matinding kaba sa kanyang mga mata. Si Kulas ay isang batang gala. Maliit pa lang siya ay naulila na siya sa kanyang mga magulang. Kaya lumaki siyang mag-isa sa lansangan. Naging isang pulubi hanggang sa kalaunan ay naging miyembro ng isang sindikatong gumagamit ng mga kabataan para magnakaw. Ngunit nitong huli, napilitan siyang tumakas, hindi dahil gusto niya nang kumalas sa kanilang grupo, kundi dahil ang huli niyang naging biktima ay isang makapangyarihang opisyal ng gobyerno. Mula rito, naumit niya ang isang lumang medalyon at sa kasamaang palad, natukoy na siya ang may kagagawan ng krimen na yun, at alam niyang dahil doon ay hindi na siya magiging ligtas saan man sa lungsod. Nasaan na kaya ako? Masyado na yatang malayo ang nararating ko Napakamalas ko naman talaga. Bakit kasi yung bahay pa yun ang pinasok ko? Sandali niyang pinagmasdan ang kanyang paligid. Tahimik na tahimik ang kapaligiran. Parang walang buhay, maliban sa mga matataas na puno at mga damo sa gilid ng daan. Basa at malambot ang lupa. Halatang hindi masyado nadadaanan ng mga tao. Wala rin siyang nakikitang mga bahay, maliban sa makipot at mahabang daanan. Diyos ko po, bahala na nga kung saan ako mapadpad.
Basta, hindi na ako babalik doon. Ayoko pang mamatay, no? Masyado pa kaya akong bata. Napakagatlabi si Kulas at humigpit ang hawak sa kanyang daladalang bag. Diretso ko na to. Baka ito lang ang tanging ligtas na lugar para sa akin. Habang naglalakad ang batang si Kulas, hindi niya inaasahan na may biglang lilitaw sa kanyang daraanan. Isang matandang lalaki na sumulpot mula sa gilid ng daan. Maputla ang balat nito. Halos nakikita na ang mga ugat sa kanyang braso. Payat at medyo kuba ang likod. Bitbit ng matanda ang ilang piraso ng kahoy na tila ba panggatong, at sa kanyang bewang ay nakasukbit ang isang gulok. Huminto ito sa tapat ni Kulas at sandaling tinignan siya mula ulo hanggang paa. Nanlamig si Kulas at agad nakinapitan ang strap ng kanyang lumang bag. Handa na siyang tumakbo kung sakali. Hindi niya kilala ang matanda at hindi rin niya alam kung kaaway ba ito o isang kaibigan. At mas lalo siyang natakot nang makitang biglang napahawak ang matanda sa itak na dala-dala nito. Ngunit makalipas ang ilang sandali, unti-unting nagbago ang ekspresyon ng muka ng matanda. Ang nakakatakot nitong mga tingin ay napalitan ng pagtataka. Bata, saan ka ba pupunta? Abay, hindi ka taga rito, no? Ngayon lang kita nakita. Medyo nagulat si Kulas. Gusto sana niyang magsinungaling, pero kusa na ring lumabas ang katotohanan. Hindi nga po. Napadpad po kasi ako dito kasi may humahabol po sa akin eh. Naghahanap lang po ako ng lugar na pwede ko pong pagtaguan. Umiling ang matanda. Bigla siya nitong pinigilan. Mabuti pa. Huwag ka nang tumuloy. Umalis ka na lang habang maaga pa. Huwag mong pasukin ang dang yan. Kapahamakan lamang ang naghihintay sa sino mang dumaraan dyan. Po? Bakit naman po? Ano po bang meron sa daang yan? May mga aswang. Kapag pinilit mo, siguradong mapapahamak ka. Napataas ang kilay ni Kulas at napatawa pa ng bahagya. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Aswang? Tinatakot niyo po ba ako, Tatang? Hindi kita tinatakot, iyo. Totoo ang sinasabi ko. Kung mahal mo ang buhay mo, huwag kang tumuloy. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ngunit imbis na maniwala, mas lalo pang natawa si Kulas. Masisira ang buhay ko? Kayo talaga, Tatang, oh. Ang tanda-tanda nyo na. Naniniwala pa kayo sa mga aswang. Siguro, malakas ang amats nyo, no? Aswang daw. Baliw. Pagkarinig ni Mang Hilario sa kanyang sinabi, biglang nanlisik ang mga mata nito. Bigla ding lumakas ang ihip ng hangin sa buong paligid. Hindi na ito nagsalita, pero matalim ang pagkakatitig nito kay Kulas. Napalunok ng laway ang bata at sandaling nakaramdam ng kaba. Ramdam niya ang bigat ng presensya sa matanda. Ngunit pinilit pa rin niyang panindigan ang pagiging palaban. Hindi po ako natatakot. Mas maganda nga yun eh. Tsak na hindi ako mahahanap sa lugar na to. Saka, wala na ako mapupunta ang ibang lugar eh. Nilingon ng bata ang daan. Pero muli niyang tinignan ang kausap. Wala na ang matandang lalaki. Iniwan na siyang mag-isa sa gitna ng maputik na daan. Hala, nasaan na yun? Kanina lang nandito pa yun ah. Bakit biglang nawala? Hinanap niya ang matanda.
sa saan mang sulok. Ngunit hindi niya na ito nakita. Naglaho ito na parang bula. Dahan-dahang umatras ang batang si Kulas. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Lumingin siya sa kaliwa at kanan. Umaasang muling makikita ang matanda na biglang sumulpot. Ngunit wala na talaga. Upang mabawasan ang kabang nararamdaman, pinilit niyang isipin na baka nagtatago lang ito at sinasadya na takutin siya. Nagpatuloy na siya sa kanyang paglalakad. At habang naglalakad, nakarinig siya ng mahinang kaluskos mula sa gilid ng daan. Para bang may humahabol sa kanya. Kinabahan siya, kaya't binilisan niya ang kanyang pagakbang. Subalit ang kaluskos ay tila nakikisabay sa kanya. Mas lumakas ito at para bang palapit na ng palapit. Napahinto si Kulas at nilingon ang kanyang likuran. Ngunit wala siyang nakita. Pero nang tumingin siya sa kanyang unahan, may nakita siyang biglang nagtago sa likod ng isang malaking puno. Napalunok siya at biglang nanindig ang kanyang mga balahibo. Ikaw ba yan, Tatang? Lumabas na kayo! Huwag niyo akong takutin! Inisip niya na pinagtitripan talaga siya ng matandang lalaki. Dahan-dahan siyang lumapit sa kinaroroonan ng puno. Paglapit niya, biglang sumilip mula sa likod ng puno ang isang batang lalaki. Halos kasing edad niya. Payat ito at nakasuot ng maganda at maayos na damit. Kapansin-pansin ang masiyahin nitong muka. Hindi ako Tatang. Bata pa ako. Sino ka? Hindi ka taga rito, no? Ngayon lang kasi kita nakita dito eh. Oo, ngayon lang ako nakapunta dito. Tsaka malayo ang pinanggalingan ko. Bata, anong pangalan mo? Dodoy, ikaw, anong pangalan mo? Ako naman si Kulas. Kulas, maganda ang pangalan mo ah. Pero bakit napadpad ka dito? Anong ginagawa mo dito? Oo, wala. Naglalakad-lakad lang. Alam mo kasi, isa akong palaboy eh. Wala akong bahay. Wala akong tinutuluyan. Kaya kung saan ako abuti ng antok, doon ako. Palaboy nga, di ba? Ganun pala. Kung gusto mo, sumama ka sa akin eh. Tara, ipapakilala kita sa mga tao dito. Baka matulungan ka nila. Napatingin si Kulas kay Dodoy. Tila nagulat sa alok nito. Hindi siya sanay na may ibang taong tutulong o magmamalasakit sa kanya. Ilang sandali siyang natahimik. Parang nag-aalinlangan kung dapat ba niyang tanggapin ang alok nito. Napayuko siya at napakamot sa batok. Halatang nahihiya at nag-iisip. Ngunit maya-maya pa, unti-unti na siyang napangiti. Talaga ba? Gusto mo akong isama, Dodoy? Oo nga. Halika, dadaling kita sa baryo namin. Sumunod ka sa akin, dali. Nauna nang maglakad si Dodoy, habang si Kulas naman ay nakasunod sa kanya. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, natanaw na nila ang baryo. Isa itong liblib na pamayanan na tinatawag nilang Baryo Lunore. Wala namang nakikitang kakaiba si Kulas habang papasok sila sa baryo. Bukod sa tahimik at simple lang ang pamumuhay dito. Hindi tulad sa lugar na pinanggalingan niya. Isang lugar na magulo, maingay, at delikado. Habang naglalakad, napansin din ng bata na parang sinusundan siya ng tingin ng mga batang naroroon, mga matatanda at ilang kababaihan. Nakangiti ang mga ito at binabati siya sa kanyang pagdating. May ilan pang kumaway at ang ibang bata
ay sinusundan sila. Tila tuwang-tuwa sa kanyang presensya. Grabe. Ang weirdo naman. Bakit sila nakatingin sa akin lahat? Hayaan mo sila. Masaya lang sila na may dayo dito sa baryo namin. Ha? Masaya? Bakit naman sila magiging masaya? Hindi naman nila ako kilala. Ngayon lang nila ako nakita. Alam mo, ganyan talaga dito, Kulas. Masiyahin ng mga tao. Halika, sumunod ka na lang sa akin. Mamaya, malalaman mo kung bakit. Naglakad pa ang dalawang bata. Ilang sandali ay biglang tumigil si Dodoy sa tapat ng isang maganda at malaking bahay. Ito ang pinakamalaki sa baryo na yon. Hindi ito tulad ng mga nakita niyang bahay kanina na karaniwang kubo lamang. Ang bahay na ito ay yari sa makakapal na kahoy. May malalaking bintana at malawak na balkonahe. Para bang isang sinaunang bahay ng mayayaman nung araw. Pumasok sila sa loob at doon ay sinalubong sila ng isang magandang babae. May suot itong bestida na tila ba galing pa sa panahon ng mga Kastila. Maputi ito, mapupungay ang mga mata, at may mapulang mga labi. Napatitig si Kulas dito habang papalapit ang babae. Aba, may kasama ka pala, Dodoy. Oo, Mama. Nakita ko po siya doon sa daan. Nag-iisa lang po siya, kaya dinala ko po siya rito. Ganun ba? At sino ka naman, iho? Ako po si Kulas. Napadpad lang po ako rito. Naligaw po ako eh. Naligaw? Sigurado ka bang naligaw ka lang? Alam mo bang mahirap matunto ng lugar namin? Bihira ang estranghero mapadpad dito. Lalo na sa ganitong oras. Napapagabi na. Kuwan po kasi eh. Natitigilan si Kulas. Naramdaman niya ang bigat ng tingin ng babae. Para bang sinusuri siya. At bawat galaw at salitang lumalabas sa bibig niya ay tila ba sinusukat nito. Ngumiti ito at tinignan muli siya mula ulo hanggang paa. Hindi niya alam kung bakit parang may kakaiba sa mga ngiti nito. May ilang tao ang pumasok sa sala. May mga matatanda at ilang kabataan at maging sila ay nagsimula siyang pagmasdan. Nakita niyang nagbulungan ang mga ito. Napakagat sa labi si Kulas at nag-iwas ng tingin. Bigla siyang kinabahan. Bigla siyang natakot. Sandali lang. Mukhang kinakabahan ka. Natatakot ka ba, iho? Hindi po. Tama. Huwag kang matakot, iho. Wala kang dapat ikatakot. Basta't matuto ka lang makisama sa amin. Napalunok si Kulas. Hindi pa rin mawala ang kaba sa kanyang dibdib. Pinilit niyang ngumiti at tumango na lang kay Katrina. Mabait siya, Mama. Baka pwedeng kupkupin na muna natin siya dito. Sabi niya kanina, wala daw siyang mapuntahan eh. Kawawa naman siya. Kawawa ka nga pala talaga, iho. Wala ka na bang pamilya? Ay, wala po. Mag-isa na lang po ako. Isang palaboy po sa kalsada. O siya, sige. Pwede kang manirahan dito. Talaga po? Patitirahin niyo po ako dito sa bahay niyo? Oo naman. Basta't marunong kang sumunod sa mga patakaran dito sa bahay at sa baryo. Hindi kami nagtataboy ng taong nangangailangan. Napayuko si Kulas. Ramdam niya ang biglang ginhawa sa kanyang dibdib. Naku, maraming salamat po. Hindi ko po alam kung paano po ako makakabawi sa kabutihan ninyo. Walang anuman, iho. Halika, maupo ka muna at magpahinga. Dodoy, tawagin mo nga si Inday sa kusina at pakisabi na
Ipaghanda ng pagkain si Kulas. Sige po, Mama. Mabilis na tumakbo palabas ng sala si Dodoy at tumuloy sa kusina. Masiglang tinawag nito ang kanilang kasambahay. Naiwan si Kulas sa sala kasama ang ginang. Kailan ka pala padpad dito, iho? Kanina lang po. Nanggaling po ako sa kabilang bayan. Tapos, napadpad na lang po ako dito. Hindi ko po alam kung saan nahahantong eh. Pero buti na lang po, nakita ko po si Dodoy. Sandaling katahimikan ang bumalot bago dumating si Inday na may daladalang bandihado ng pagkain. May kanin, nilagang manok at gulay na galing sa baryo. Kaagad nilang inilapag sa mesa. Salamat, Inday. Kulas, halika na. Kumain ka muna. Siguradong gutom ka na. Nag-atubili si Kulas, pero nang makita ang nakahain, agad siyang nakaramdam ng pagkalam ng tiyan. Nakakahiya po. Ano ka ba? Wala kang dapat ikahiya. Sige lang, kumain ka lang. Dito, hindi ka namin pababayaan. Umupo si Kulas at agad siyang inalok ng plato ni Inday. Nagsimula siyang kumain. Tahimik siyang ngumuya at habang ginagawa yon, ramdam niya ang init at kabusugan na matagal niya nang hindi nararanasan. Ano, Kulas? Masarap ba? Oo, sobra. Salamat ha. Hindi ko alam kung kailan ang huli kong kain ng ganito. Talaga ba? Kung ganun huwag kang mahihiya. Kumain ka lang ng kumain, Kulas. Ang bait niyo naman po. Hindi ko kalain na may mga taong tatanggap sa akin ng ganito. Sanay kasi ako na palaging nakikipagsapalaran sa lansangan Tapos po, kapag nanghihingi ako ng tulong sa iba, palagi po akong tinataboy. Hindi naman kasi pare-pareha sa mga tao, Kulas. Dito sa baryo namin, mababait ang mga tao dito. Pinapahalagahan namin ang pagtulong sa kapwa. Kung sino man ang nangangailangan, tutulungan namin. Napangiti si Kulas sa sinabi ng senyora. Unti-unti ang kaba at takot na nararamdaman niya kanina ay biglang nawala. Salamat po, Aling. Huwag mo kong tawaging Aling. Katrina ang pangalan ko. Ang tawag nila sa akin dito ay Senyora. Senyora Katrina. Sige po, Senyora Katrina. Pasensya na po Hindi ko po alam Napakamot ng ulo si Kulas habang nakayuko. Kita sa mukha niya ang hiya at pagkailang. Senyora Katrina. Salamat nga po pala sa lahat ng to Tatanawin ko po itong malaking utang na loob. Hayaan po ninyo, bilang ganti po, hindi po ako magiging pabigat po sa inyo. Magtatrabaho po ako sa inyo, tutulong po ako at gagawin ko po kung meron kayong ipag-uutos. Kahit ano pong gawain, senyora. Huwag mo nang alalahanin yon. Ayos lang sa akin, Kulas. Saka wala naman akong balak na gawin kang alipin sa aking pamamahay. Bisita kita. At mukhang gustong-gusto ka ng anak ko. Wala kang gagawin dito, Kulas. Maging mabait ka lang at maging masunhurin. Tsak na magiging maayos ang lahat. Mama, pwede bang dito na lang talaga tumira si Kulas? Para naman po may kalaro na po ako. Gusto mo ba talaga na dito siya tumira at maging kalaro mo? Opo, gustong-gusto po. O sige, kung yan ang gusto mo, anak. Pero kailangan muna nating tanungin si Kulas kung gusto ba niya. Kulas, ano sa palagay mo? Di ba ulila ka naman na at walang matirhan? Gusto mo ba na dito ka na lang tumira sa amin? Opo. Gustong-gusto ko po. Payag po ba talaga kayo? Nagkatinginan ang mag-ina at sabay silang ngumiti. Oo naman. Mabuti nga yun
para may kalaro na ang anak ko. Dito ka na sa amin mula ngayon. O sige na, magpahinga ka na. Mamaya pagkatapos mo kumain, ipapahanda ko yung magiging kwarto mo. Napatitig si Kulas kay Senyora Katrina at hindi maiwasang ngumiti ng lalaki. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong pakiramdam. Ligtas, tinatanggap at gusto siyang makasama. Itinuloy na niya ang pagkain niya hanggang sa siya ay matapos at mabusog. Maraming salamat po. Sobrang nabusog po ko. Ang sarap po ng pagkain nyo. Mabuti naman at nagustuhan mo. Mula ngayon, palagi ka nang makakakain ng masarap. Hindi ka na magugutom pang muli. Totoo yan. Alam mo, may mas masarap pang pagkain dyan at ihahain din yun sa tuwing nagkakaroon ng piyesta dito. Nako, kung yun ang matitikman mo, sigurado akong hahanap-hanapin mo. Talaga? Ano naman pagkain yun, Dodoy? Naku, tama na nga yung pag-uusap niyo. Mabuti pa habang hinihintay na maayos ang silid niya. Maglaro na muna kayong dalawa. Oo mama, siya nga po pala. Pwede po bang ipakita ko kay Kulas yung mga laruan ko? Hala, sige. Pero saglit lang ha. Huwag mong masyadong pagurin si Kulas. Kapag ayos ng kwarto, pagpahingahin mo na muna siya. Opo mama. Tumakbo si Dodoy papasok sa kanyang silid at isa-isang inilabas ang kanyang mga laruan. May makinang na tren na gawa sa bakal, isang digulong na kabayong kahoy at ilang magagarang laruan na halatang pangmayaman. Namangha si Kulas dahil kahit minsan ay hindi pa siya nakakahawak ng ganong kagagandang laruan. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang tuwa at labis na pananabik. Ngunit napatitig si Kulas nang mula sa isang kahon ay may inilalabas na mga manikang kahoy na may kakaibang anyo ang bago niyang kaibigan na si Dodoy. Maputla ang muka ng mga ito at nakangiting hindi mawari kung masaya ba o natatakot. Anong klaseng laruan yan? Bakit ka naglalaro ng mga manika? Sandaling natigilan si Dodoy. Hinawakan nito ang isang manika at bahagyang napangiti. Ngunit biglang tila lumungkot ang kanyang mga mata. Ito ba? Wala to. Mga koleksyon ko lang to. Mga dati ko silang kaibigan at kalaro. Pero nung nawala na sila, pinagawan ko ng ganito para palagi ko silang maaalala. Natigilan si Kulas at hindi agad nakasagot. Napansin niyang may nakaukit sa kamay ng bawat isa. Mga pangalan. Isa sa nabasa niya ay Ana. Hindi ka ba naglalaro ng manika? Ba't parang natatakot ka sa kanila? Ako? Takot? Hindi ah. Ba't naman ako matatakot sa manika? Wala namang buhay yan. Dati meron. Ano? Ano sabi mo? Sabi ko, dati meron. Buhay sila. Pero nung umalis na at iniwan na ako, nagpagawa na lang ako ng ganito. Ito lang ang paraan ko para hindi ko sila tuluyang makalimutan. Ganun ba? Akala ko naman kasi kung ano na eh. Kinabahan ang bata nang makita ang mga manikang yon. Pero pinilit niyang wag ipakita yon. Lalo pa at nais niyang magustuhan siya ni Dodoy at ang nanay nito. Maya-maya pa ay ngumiti si Dodoy sa kanya. Itinabi nito ang mga manika sa isang sulok. Napabuntong hininga naman si Kulas at bahagyang nakaramdam ng ginhawa nang makitang inilayo na ang mga yon. Pagkatapos ay kinuha ni Dodoy ang isa sa mga laruang kahoy na truck at bola at ipinakita rin ito kay Kulas. Doon nagsimulang sumigla ang paglalaro nila. Unti-unting nabura sa isip ni Kulas ang kakaibang takot na naramdaman niya kanina. Sa halip, napalitan ito ng tuwa
at gaan ng loob. Matapos ang paglalaro nilang dalawa, dumating ang senyora at tinawag na si Kulas. Handa na ang kwarto mo. Pwede ka na magpahinga. Sige, matulog ka na, Kulas. Bukas na lang tayo ulit maglaro. Oo, Dodoy. Salamat ha. Ang bait mo talaga. Tumayo si Kulas at dahan-dahang sumunod kay Senyora Katrina. Dinala siya sa ikalawang palapag ng bahay sa isang silid na nakalaan para sa mga bisita. Pagpasok niya roon, agad siyang humanga. Simple lang ang silid, ngunit maluwang. May isang malaking aparador na kahoy na nakatayo sa gilid. Sa kabila naman ay may 3 baul na nakahilera. Malinis ang sahig, nayari sa malalapad na tabla. Walang nakasabit sa dingding at merong isang lampara na nakapatong sa maliit na mesa na nakalagay lamang sa isang sulok, malapit sa kama. Heto, dito ka muna. Pasensya na kung maliit at simple lang, pero malinis naman. Ayos lang po, Senyora Katrina. Malaki na po ang silid na to para sa akin. Wala pa nga po akong natutuluyan na ganito kaganda eh. Maraming salamat po talaga sa inyo, Senyora. Sige, magpahinga ka na. Bukas ipapakilala kita sa ibang taga-baryo. Sige po. Salamat po talaga sa lahat. Lumabas na si Senyora Katrina at isinara ang pintuan. Muling pinagmasdan ni Kulas ang kabuuan ng silid. May nakita siyang malaking bintana at katabi nito ay isang pinto na papunta sa maluwang na veranda. Lumapit siya doon at lumabas. Pumuesto sa isang upuan. Mula sa veranda ay tanaw niya ang labas ng bakuran. Napansin niyang gabi na pala. Madilim ang paligid at napakatahimik. Malamlam ang sinag ng buwan ng mga oras na yon. Tanaw niya mula sa kanyang kinaroroonan ang tila anino ng mga matataas na puno at kabundukan. Kahit pamadilim ay nagagandahan siya sa tanawing yon. Para sa kanya, parang ibang mundo ang napuntahan niya. Isang lugar na payapa at malayo sa ingay ng mga lansangan na kinasanayan niya. Grabe. Para talaga ako nasa paraiso. Akala ko, puro kamalasan lang ang mangyayari sa akin habang buhay. Pero mali pala ako. Dahil may swerte din pala. Napatawa pa siya ng mahina. Sa tagal ng kanyang pagiging palaboy, ngayon lang siya nakaramdam ng tunay na kapahingahan. Bigla niyang nakalimutan ang hirap at takot. Ngunit habang nakaupo at nakatanaw sa buwan, bigla siyang nakarinig ng mga bulong. Hindi niya alam kung saan nanggagaling, pero malinaw na may 2 tao sa ibaba ng bahay na nag-uusap. Tumayo siya at sumilip sa gilid ng veranda. Doon niya nakita ang senyora. May kausap itong isang matandang babae na nakasuot ng simpleng kulay itim na bestida. Sa itsura ng matanda, mukhang iginagalang din ito sa baryo. Sopistikada ang dating nito. Walang pinagkaiba sa senyora. Ninais na makinig ni Kulas, ngunit nang marinig ang mga salitang kanilang binibigkas, naguluhan siya. Hindi yun pamilyar sa kanya. Para bang isang lumang wika o katutubong salita na hindi niya maunawaan. Narinig na niya ang tono. Minsan mababa, minsan ay may diin, ngunit hindi naman niya maintindihan. Ano kayang pinag-uusapan nila? Parang napakaseryoso ah. Maya-maya pa ay napansin niyang tumingala si Senyora Katrina. Kaya mabilis siyang umatras
at muling umupo sa kanyang upuan. Nagpanggap siyang nakatingin lang sa buwan at saka pinilit na wag na lamang isipin ang mga narinig niya. Pagkaraan ng ilang sandali, nakaramdam na siya ng antok. Bumangon siya mula sa upuan at pumasok na sa kanyang silid. Hindi niya isinara ang pinto ng veranda dahil gusto niyang pumasok ang malamig na hangin mula sa labas. Para sa kanya, mas masarap matulog kapag sariwa ang hangin. Inaantok na ako. Makahiga na nga. Naiga na siya sa kama at sa loob lamang ng ilang minuto, nakatulog na ang bata. Maaga pa lang ay nagising na si Kulas. Malamig ang simoy ng hangin na pumapasok mula sa nakabukas na pinto ng veranda. Tumayo siya at dahan-dahang muling lumapit at lumabas. Mula roon ay tanaw na tanaw niya ang mga puno, ang bundok na bahagyang natatabingan ng hamog at mga ibong walang sawang lumilipad. Bahagyang napangiti ang bata. Grabe! Ito na yata ang pinakamagandang gising ko sa buong buhay ko. Habang nakatanaw, narinig niya sa ibaba ang isang pamilyar na boses. Tinignan niya ito at nakita niya ang bago niyang kaibigan na si Dodoy na nakatayo mismo sa tapat at nakatingala sa kanya. Uy! Mabuti't gising ka na pala, Kulas. Halika na! Bumaba ka na dyan at sabayan mo kami ni Mama. Mag-aalmusal na tayo. Sige. Sandali lang, Dodoy. Bababa na ako. Kumaway si Dodoy bago ito tumakbo papasok ng bahay. Bumalik si Kulas sa loob ng silid. Inayos ang kanyang higaan at saka tuluyang bumaba upang samahan sa almusal ang kanyang bagong kaibigan. Ayan! Kompleto na tayo. Halika na, Kulas. Umupo ka na dito sa tabi ni Dodoy. Salamat po, senyora. Kulas, heto tikman mo tong tapa. Paborito ko to tuwing umaga. Tapa? Masarap ba yan? Abay, oo naman. Masarap yan lalo kung mainit na mainit ang kanin. Halika na, huwag ka nang mahihiya. Kumain ka ng mabuti. Umupo si Kulas at nagsimulang sumandok ng kanin. Sinubukan niyang lagyan ng kaunting tapa ang kanyang plato at tinikman ang putahing yun. Masarap nga. Tama ka, Dodoy. O diba? Sabi ko sa iyo eh. Kaya nga maski araw-araw kong ulam to, hindi ako nagsasawa eh. Kaya pala, ang sarap-sarap pala talaga. Mabuti naman at nagustuhan mo. Sige, kumain ka pa. Sana tumaba ka kagad. Po? Kailangan mong tumaba. Kasi hindi pwedeng ganyan ka. Payat at parang buto-buto. Mas mabuti na damihan mo ang pagkain ng masusustansyang pagkain para lumakas ka. Tama si Mama. Kaya ako palagi din ako kumakain ng madami. Kasi kami dito, naniniwala kami na ang kalasugan ay kayamanan. Dahil kahit gaano karami ang pera mo, kung mahina ka naman at sakitin, wala rin silbi. Hindi mo magagawa ang mga gusto mo. Tama. Kaya simula ngayon, sisiguraduhin namin na mapapakain ka ng tama para maging malusog ka at maging maayos ang iyong katawan. Naku, salamat po kung ganon. Napakabuti niyo po talaga. Nagpatuloy na ang kainan. Habang kumakain, panaka-naka ay napapansin ni Kulas si Senyora na tahimik at tila may iniisip. Pero kapag nagtama ang kanilang paningin, kaagad itong ngumingiti. Pagkatapos nating kumain, Kulas, sumama ka sa amin ni Dodoy na lumibot sa baryo para makita ka ng ibang tao. Opo, senyora. Matapos kumain, ay lumabas na ang tatlo.
banayad pa ang sikat ng araw ng mga oras na yun. Habang naglalakad, naging malikot ang mga mata ni Kulas. Nakita niya ang mga taong abala na naglalabas sa gilid ng mga balon. Meron ding mga nagbubungkal ng lupa. May mga nagtatanim ng gulay at halaman. Pero kapag napapadaan siya sa tapat ng mga ito, ay napapansin niyang tumitigil ang mga ito at tumititig sa kanya. Matalim ang pagtingin nila sa kanya. May ilan pang ngumingisi at inilalabas ang kanilang mga dila. Napakunot ang noo ni Kulas. Dodoy, sandali. Nakikita mo ba? Parang ang sama ng tingin ng mga tao sa akin. Huwag mong pansinin. Ganyan lang talaga sila. Tsaka hindi ikaw ang tinitignan nila, kundi si Mama. Ganyan sila lahat kay Mama eh. Hindi na nag-usisa pa ang batang si Kulas. Habang nag-iikot sila, ipinapakilala ni Senyora Katrina si Kulas sa iilang tao. Ngumingiti ang ilan, pero ilang sandali lang ay bumabalik na sila sa bahay. Napansin ng bata na ilag ang mga tao kay Senyora Katrina. Ilang sandali pa, biglang may sumalubong sa kanilang isang grupo ng mga tao. Agad nilang sinabi na may problema sa baryo. May namatayan ng alagang hayop. Ano ka mo? Paano nangyari yun? May magnanakaw na ba dito sa baryo? Walang makasagot sa mga tao. Hindi sila makasagot dahil hindi talaga nila alam kung ano ang nangyari. Hindi sila pwedeng magbigay ng anumang impormasyon hanggat hindi nila naiimbestigahan ang totoong nangyari. Lintik na yan. Kung ganon, ay may nananabutahin na dito sa baryo. Sige, dalhin niyo kami doon. Ako mismo mag-iimbestiga. Agad silang nagtungo sa lugar. Sumunod kay Senyora Katrina ang dalawang bata at pagdating nila, agad silang natigilan. Halos manlaki ang mga mata ni Kulas sa kanyang mga nakita. Sa bakuran ng isang maliit na kubo, nakahandusay sa lupa ang ilang piraso ng mga manok at isang baboy. Hindi lang ito basta pinatay, kundi niluray-luray ang katawan. Ang mga manok na halos durog ang ulo at nagkalat ang mga balahibo. Ang baboy naman ay nakatagilid at ang tiyan ay hiniwa at wala ng lamang loob. Nagkalat ang dugo sa lupa. Bumuo ng tila mapulang guhit na dumadaloy hanggang sa gilid ng bakuran. Nasa tabi ng mga ito ang may-ari ng mga hayop. Isang matandang lalaki na nakaluhod at walang tigil sa pag-iyak. Sige na. Ako na ho ang bahala dito, Manggusting. Aalamin ko kung sino ang pumeste sa inyo. Hindi ko to palalampasin. Magbabayad ang gumawa nito. Samantala, napansin naman ni Dodoy na natulala si Kulas. Kulas, ayos ka lang ba? Hindi, Dodoy. Ngayon lang kasi ako nakakita ng ganito. Ano ba nangyari? Hindi ko rin alam eh. Ngayon lang may nangyaring ganito sa baryo. Grabe naman yung gumawa nito. Kawawa naman yung may-ari ng hayop. Inilagaan ng matagal, tapos uunahan lang. Ano ka mo? Uunahan? Oo, uunahan lang na makain yung mga alaga. Mahirap din na mag-alaga ng hayop ha, tapos ibang makikinabang. Pero bakit ganyan ang paraan ng pagpatay? Parang hindi yata tao may gawa niyan. May gumagala ba ditong mabangis na hayop? May mga mababangis na hayop galing dun sa gubat at bundok. Pero hindi naman pumupunta ang mga yun dito eh. Kaya imposible na silang gumawa nun. Nakakatakot naman. Huwag kang matakot, Kulas. Nandito naman kami.
At si Mama ang kinatatakutan dito. Nirerespeto siya dahil siya ang pinuno dito eh. Siya ang pinakamakapangyarihan. Itong nangyayaring to, mareresolba niya to panigurado. Magaling ang mama ko, maniwala ka. Alam niya kung paano harapin ang mga ganitong bagay. Pero ano kaya ang gagawin niya? Paano niya malalaman kung sino ang gumawa nito? Yun ang di ko alam. Pero sigurado ko na mag-iimbestiga siya sa buong baryo at sa buong paligid. Humanda talaga ang lapastangan na yon. Hindi niya alam kung sino ang kinakalaban niya. Muling napatingin si Kulas sa mga patay na manok at baboy at bigla niyang naalala ang matandang lalaki na nakasalubong niya sa daan na nagsabing may aswang sa baryo. Hindi kaya aswang ang may gawa nito? Aswang? Walang aswang dito, Kulas. Imposible na pasukin kami ng mga aswang. Takot lang nila, no? Teka, bakit mo nga pala nasabi yan? Naniniwala ka ba sa mga aswang? Hindi. Bigla ko lang kasi naalala yung matandang lalaki na nakasalubong ko kahapon sa daan. Bago tayo magkita, binalaan niya ako na wag na akong tumuloy. Ano ka mo? Matandang lalaki? Sino ba yun? Pwede mo bang ilarawan kung ano itsura niya? Matanda na siya tapos maputla ang balat niya saka payat ang katawan. At yung mga mata niya, grabe kung tumitig. Talaga? Ano sabi sa'yo? Ba't ayaw kanyang tumuloy dito? Ang sabi niya kasi, may aswang daw dito. Delikado daw, kaya yun, pinipigilan niya ako. Ganun ba? Huwag kang maniwala kagad sa kwento ng mga matatanda, Kulas. Maraming sinasabi ang mga ito na minsan hindi naman totoo. Kumbaga parang nananakot lang. Kaya nga naisip ko nga kahapon na baka malakas lang ang amats niya. Abay, malakas talaga. Loko talaga yung matandang yun. Sisirain pa ang reputasyon ng baryo namin. Habang nag-uusap ang dalawang bata, biglang lumapit sa kanila si Senyora Katrina. Tumigil sila sa pagsasalita at buong atensyon na nakatuon sa kanya. Kayong dalawa, Dodoy at Kulas, mabuti pa ay mauna na kayong umuwi sa bahay. Susunod na lang ako sa inyo maya-maya. Kailangan muna naming mag-usap-usap ng mga matatanda para malaman namin kung ano ang gagawin sa nangyaring problema. Sige na. Opo, Senyora Katrina. Sige, Mama, uuwi na po kami. Nagpaalam na ang dalawang bata at dahan-dahang naglakad pabalik sa kanilang bahay. Pagkatapos nilang makauwi, mabilis na lumipas ang oras at pagkatapos ng hapunan, si Kulas ay muling umakyat na sa kanyang kwarto. Sinimulan niyang ayusin ang higaan at pagkatapos ay kinuha ang kanyang dalang bag. Doon niya muling nakita ang bagay na naging dahilan kung bakit niya iniwan ang lungsod. Hinawakan niya ito at pinagmasdang mabuti. Namangha siya sa mga nakaukit sa mismong medalyon. Sa gitna nito ay may mga simbolo, parang mga alon ng apoy. Bakit kaya dahil dito parang handang pumatay ang politiko na yun? Ano kayang meron sa medalyon na to? Dahil kaya gawa to sa purong ginto? Kaya mahalaga? Wala siyang nakuwang sagot sa kanyang sariling mga tanong. Kaya naman, hinayaan na niya ang kwintas sa kanyang leeg. Kinuha niya ang ilang pirasong damit at inilagay sa aparador. Matapos niyang ayusin ang silid, nagpunta siya sa veranda para muling lumanghap ng sariwang hangin. Nakita niya mas maliwanag na ang buwan ng gabing yun at marami na ring mga bituin. Ang ganda talaga dito. Ngayon ko lang nakita na masarap palang panoorin ng mga bagay na hindi ko pinapansin dati. Huminga siya ng malalim. Dinama ang malamig na hangin na dumadampi sa kanyang balat.
Samantala, naging tahimik naman ang ilang sandali. Ngunit makalipas lamang ang ilang saglit, muli siyang nakarinig ng nag-uusap. Parang may nag-aaway. Pinakinggan niya ng maigi ang mga boses hanggang sa nakilala niya ang tinig ni Dodoy at ni Senyora Katrina. Pinakinggan niya pa ito ng maigi at napagtanto niyang mukhang nagtatalo nga ang mag-ina. Parang pinapagalitan ng senyora ang kaibigan niya. Inisip na lang niyang baka naman may nagawang mali si Dodoy. Kaya dinidisiplina. Hindi ko naman kasi kasalanan yun eh. Siya ang dapat na magbayad, hindi ako. Siya ang dapat mong pagalitan. At siya ang dapat na sinasaktan mo, aray. Tama na po. Ano ba? Ayoko na sabi. Tama na po. Habang naririnig niya ang mga boses, dahan-dahan siyang nakaramdam ng antok. Kaya naman, bumalik na siya ng kama at natulog. Hinayaan na lamang niya ang mag-ina at hindi na siya nakialam sa mga ito. Maya-maya ay narinig niyang tila humahagulgol na si Dodoy, pero hindi pa rin gumawa ng kilos si Kulas. Hinayaan lang niya. Hindi siya nakialam sa away ng mag-ina. Ilang sandali pa ay tuluyan na siyang nakatulog. Samantala, ilang oras ang nagdaan nang bigla siyang nagising. May malalakas na yabag mula sa labas ng silid. Napatingin siya sa beranda at nakitang bukas pa rin ito. Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata at sa pagkakataong yun, biglang may tumapik sa balikat niya. Dahan-dahang binuksan niya ang kanyang mga mata at sa harap niya, nakita niyang nakatayo ang matandang lalaki na nagbabala sa kanya sa gubat tungkol sa baryo. Dahil sa gulat ay muntik na siyang mapasigaw, ngunit kagad na tinakpan ng matanda ang kanyang bibig upang pigilan siyang makasigaw. Nanlalamig sa takot ang kanyang pakiramdam. Huwag ka matakot, bata. Hindi mo ako kaaway. Wala akong balak na saktan ka. Nakatakip pa rin ang kamay ng matanda sa kanyang bibig. Makinig ka sa akin, bata. Ipangako mo munang hindi ka sisigaw para pakakawalan kita. Sunod-sunod na tumango ang bata. Tila nakikiusap na rin siya na alisin ang takip ng bibig dahil hindi na siya naging komportable. Nahihirapan na rin siyang huminga. Ilang beses na rin niyang sinubukan lumaban pero sadyang malakas ang matanda. Hindi siya makaporma. Kaya naman, mas kilabag sa loob niya na sumang-ayon ay wala na siyang nagawa. Nang makumbinsi niya si Mang Hilario na hindi siya gagawa ng anumang ingay, ay saka lang siya nito binitiwan. Umayos ang kanyang paghinga. Makalipas lamang ang ilang segundo. Pasensya ka na, iyo. Kailangan ko lang talagang gawin yun para hindi tayo mapahamak. Nanginginig pa rin ang katawan ng bata. Sinabi ko na sa'yo, wala kang dapat na ikatakot sa akin. Kakampi ako, maniwala ka. Bakit po ba kayo nandito? Ano pong kailangan niyo sa akin? Huwag kang maingay. Kapag narinig nila tayo, katapusan na natin. Sandali. Ano bang ibig yun sabihin? Sinabi ko na sa'yo, ang mga nakatira dito, hindi tao. Sinungaling. Kung ano-anong iniimbento niyong salita. Hindi naman totoo mga aswang eh. Tsaka mababait silang tao. Huwag mo silang siraan. Hindi ko sila sinisiraan. Maniwala ka sa akin, bata. Nagpunta ako dito para tulungan ka. Para itakas ka. Halika, sumama ka na sa akin para hindi ka mapahamak sa mga darating na araw. Hindi po. Ayoko po sumama. Napatingin ang matanda sa kanya. Naging kapansin-pansin ang biglang paglungkot ng kanyang mga mata.
Pero hindi siya tumigil. Mas lalo pa siyang nagkaroon ng matinding determinasyon. Lumapit pa siya ng gusto sa bata at muli niya itong sinubukang kumbinsihin. Makinig ka sa akin mabuti, bata. Maraming bata na tulad mo ang napadpad dito. Lahat sila, sinubukan ko ring iligtas, pero tulad mo, hindi rin sila nakinig sa akin. Alam mo kung ano nangyari sa kanila? Ano po? Inialay at pinakain sa pinakamalakas na aswang dito. Kaya halika na, sumama ka na sa akin. Mapapahamak ka lamang dito. Hindi po ako sasama sa inyo. Maski ano po sabihin nyo. Hindi po ako sasama sa isang taong hindi ko kilala. Pero bakit? Bakit sa kanila? Naniniwala ka? Hindi mo rin naman sila kilala ng lubusan, hindi ba? Opo, hindi ko nga sila kilala. Pero kasi, inilagaan nila ako dito eh. Pinaparamdam nila sa akin na parang may pamilya ako. Na sa buong buhay ko, hindi ko po naranasan. Ngayon lang po ako nagkaroon ng mga taong nagmamahal sa akin. Napabuntong hininga ang matanda sa sinabi niyang yun. Saglit na tumingin siya sa bata at bahagyang tinitigan siya ng malalim. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, iyo. Naiintindihan ko na natutuwa ka sa pag-aalaga nila sa'yo. Pero isipin mo rin kung bakit kanila inaalagaan. Pinapalusog ka nila. Pinapabuti ang iyong katawan. Pinapakain ng mga masusustansyang pagkain. Kasi nga, meron silang balak na gawin sa iyong masama. Dahil kapag lumusog ka, magiging malaking pakinabang ka na sa kanila. Sinungaling po kayo. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi nyo. Baliw ka. Umalis ka na dito. Baliw. Ayaw mo maniwala. O sige. Ayos lang. Ikaw ang bahala. Aatras na sana ang matanda at tahimik na aalis, pero bigla itong napatingin sa suot na medalyon ni Kulas. Sandali lang. Yang medalyon na suot mo, saan mo yan nakuha? Hindi pangkaraniwan ang medalyong yan. Hindi yan basta-basta. Po, ano na naman po bang sinasabi nyo? Ang suot mong yan ay hindi basta alahas lamang. May kakayahan itong gisingin ang natatagong kapangyarihan ng anumang sagradong bagay. Kahit ano, mabuti man o galing sa masama, maaari nitong palakasin at ilabas ang lakas na nakatago. Talaga po ba? Oo, ang sino mang may gintong medalyon ay may kakayahang protekta ng sarili sa iba. Basta alam kung paano ito gamitin ng tama, mapapalakas ito ang kahit na anong klaseng sandata o maging ang iyong kakayahan. Pero teka, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Bakit ka may ganyan? Saan mo yan nakuha? Ibinigay po sa akin to ng isang albularyo. Tama, isang albularyo po. Ipinamana niya po sa akin. Hindi niya sinabi ang totoo sa matanda. Pinili niyang magsinungaling ng konti para hindi na magtanong pa ng marami si Mang Hilario. Ganun ba? Teka, hindi ka ba talaga sasama sa akin? Hindi po. Ay nako, sige. Kung ayaw mo talaga, hindi kita pipilitin. Pero bago ko umalis, gusto kong malaman mo na ilang beses ko na rin ginagawa to. Ilang beses ko nang sinubukang iligtas ang mga inosenteng bata na katulad mo. Napatitig si Kulas kay Mang Hilario. Sinusuri nito ang katotohanan sa kanyang mga mata. Totoo ang sinabi ko, bata. Nagsimula ito nang mapadpad sa baryong ito ang nag-iisa kong apo. Nangyari yon matapos na maglayas siya dahil sa galit niya sa kanyang mga magulang na walang tigil sa pag-aaway. Subalit huli na nang malaman kong dito siya napadpad at hindi ko siya nailigtas. Talaga po? Oo, totoo ang lahat ng mga narinig mo. Kaya nga mula noon,
Nangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para hindi na maulit ang nangyari kay June at sa ibang bata. Minsan, naisip ko ring gantihan sila. Pero napakalakas ng puwersa ng mga nilalang na nakatira dito. Hindi ko sila kayang labanan na mag-isa. Nanahimik si Kulas. Sa sandaling yon, tila unti-unti siyang nakukumbinsi ng matanda. May ilang bahagi sa kanyang isipan na nagsasabing baka nga totoo ang sinasabi nito at kailangan niyang makinig. Ngunit nang maalala niya ang kalunos-lunos na pangyayari sa mga alagang hayop, muli siyang nagduda. Naisip niyang imposible namang mag-iimbestiga ng maayos ang mga tao sa baryo kung alam naman nila sa sarili nilang aswang sila at posible na isa sa kanila talaga ang may gawa ng bagay na yon. Para sa kanya, hindi magiging malaking problema ang pangyayari kung talagang mga aswang ang nakatira sa baryo. Sige bata, aalis na ako. Pero bago ko gawin yon, pwede ko bang dasalan ng iyong medalyon? Ha? Bakit po? Wala lang. Gusto ko lang dagdagan ng kapangyarihan natin. Dadagdagan niyo po? Bakit? Ano po ba kayo? Albularyo? Hindi na sumagot ang matandang lalaki. Bagkus ay mabilis nitong hinawakan ang medalyon at diretsyong umusal ng dasal sa wikang Latin. Wala nang nagawa ang bata kundi ang pakinggan at pagmasdan ang ginagawa ni Mang Hilario. At nang matapos, tumindig na siya at nagsimulang magpaalam. O siya, tapos na. Aalis na talaga ako. Maiwan na kita ha, kasi wala naman na talaga akong magagawa kung ayaw mo makinig. Sa ngayon, ay hahayaan na muna kita. Tutal, mukhang kaya mo naman na lumaban kung sakali. Kasama mo ang medalyong yan. Isang makapangyarihang bagay na proteksyon mo sa anumang panganib. Mag-iingat ka dito bata. Maging mapagmatsyag ka. At kung may makita kang kakaiba, tumakas ka na kaagad. Huwag mo nang hintayin na malaman nila na may alam ka na. Matapos ang huling babala, dahan-dahang umalis na ang matandang lalaki. Lumabas ito sa veranda at hindi na alam ni Kulas kung paano ito nakababa at tuluyang naglaho sa kanyang paningin. Muling nahiga si Kulas sa kanyang higaan. Pinilit niyang ipikit ang mga mata, subalit hindi mapalagay ang kanyang isip. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang pandinig ang mga salitang sinabi sa kanya ng matanda. Maya-maya pa ay biglang uminit ang kanyang medalyon. Inilabas niya itong muli mula sa ilalim ng kanyang kamiseta. Hinawakan niya ito ng mabuti at tinitigan. Hala, ano nangyayari sa medalyon? Bakit kaya umiinit to? Natigilan ang bata nang biglang kumislap at nagkaroon ito ng sariling gintong liwanag. Dahil sa gulat ay inalis niya ito sa kanyang leeg at ibinaba sa kama. Ilang minuto din siyang natulala at nakatitig lang sa medalyon. Ngunit nang mapansin niyang wala naman itong masamang dulot, muli niya itong pinulot at dahan-dahang muling isinuot. Doon siya nagsimulang makaramdam ng kakaibang lakas. Tumalas ang kanyang pandinig na kahit ang mga kaluskos ng daon ay malinaw niyang naririnig. Habang nagmumuni-muni, bigla siyang napatigil. May mga yabag siyang narinig mula sa labas. Dahan-dahan, maingat at tila patagong naglalakad. Tumayo siya at naglakad papunta sa may veranda at tinignan ang paligid. Doon niya napagtantong luminaw nga ang kanyang paningin. Sa labas, nakita niya ang ilang tao mula sa baryo. Pamilyar sa kanya ang ilang muka. Kakaiba ang kilos ng mga ito
Hindi sila nag-uusap. Maingat ang kanilang mga galaw at naglalakad patungo sa iisang direksyon. Lalong nagdulot sa kanya ng kilabot ang kanilang kasuotan. Ang bawat isa sa kanila ay nakasuot ng itim na sotana na animoy gamit sa isang ritual o seremonya. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, nakaramdam siya ng kaba at takot. Ano nangyayari? Saan sila papunta? Nagpasya siyang sundan ang grupo. Tahimik siyang bumaba ng bahay at naglakad ng dahan-dahan. Nagtatago siya sa likod ng mga puno o sa matataas na damo habang sinusundan niya ang mga ito. Hanggang sa nakarating sila sa may paanan ng bundok. Habang palalim ng palalim ang gabi, mas lumalakas ang naririnig niyang tila sabayang pagdarasal o pag-oorasyon. Ang mga boses ay parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ramdam niya ang takot, pero nagpatuloy pa rin siya. Maya-maya pa ay nakarating sila sa isang malawak na clearing sa gitna ng gubat. Doon bumungad sa kanya ang isang malaking kuweba. Ang bungad ay napapalibutan ng mga sulo at naglalagablab na apoy. Diyos ko, ano kayang meron sa loob ng kuwebang ito? Hinakbang niya ang kanyang paa upang mas lalong makalapit. Pero biglang may humablot sa kanya. Mula sa dilim, isang malakas na kamay ang agad na tumakip sa kanyang bibig, kaya hindi siya makasigaw. Ako to, bata! Ako to! Huwag kang maingay! Binitiwan ni Mang Hilario ang bibig ni Kulas. Ano? Ikaw na naman? Ako nga. Hinaan mo lang ang boses mo. Ano bang ginagawa mo rito? Gusto mo na bang mamatay? Hindi po. Gusto ko nang naman malaman kung anong meron po sa loob. Bakit po sila pumasok sa malaking kuweba na yan? Hindi pwede. Hindi ka pwedeng pumasok dyan. Ha? Bakit naman po? Kilala naman po nila ako. Hindi po nila ako sasaktan. Lalo na't alam nilang kay senyora ako nakatira. Delikado sa loob niyan. Ang mga taong nakita mo na pumasok dyan, hindi sila basta tao. Tulad ng palagi kong sinasabi sa'yo, mga aswang sila at matagal ko na silang minamanmanan. Natahimik bigla si Kulas. Nakita niyang seryoso talaga ang matanda habang sinasabi ang mga katagang yun. Nagsasagawa sila ng ritual sa loob ng kuwebang yan. Diyan nila pinapalakas ang kanilang kapangyarihan at higit pa ron, diyan sila kumakain ng laman ng tao o ng mga hayop. Ano po? Laman ng tao? Oo, bata, laman ng tao. Ang kuweba na yan, ang pugad ng kasamaan nila. Kung papasok ka, hindi ka na makakalabas ng buhay panigurado. Kaya't pakiusap, magtago ka na lang. Makalipas ang ilang sandali ng nakakabinging katahimikan, nagsimula ng lumabas ang mga pumasok sa kuweba. Nanatiling nakakubli si Kulas at si Mang Hilario. Nakaluhod sa makapal na damuhan. Napasinghap si Kulas nang makita ang mga ito. Hindi na tao ang lumalabas sa kuweba, kundi mga nilalang na may nakakatakot na anyo. Ang kanilang mga kuko ay matutulis at mahaba. Ganon din ang kanilang mga pangil at dila. Kakaiba ang kanilang lakad. Medyo nakuba ang kanilang mga likod. Maitim at mabalahibo ang kanilang katawan. At ang kanilang mga mata, kasing pula ng dugo. Diyos ko, totoo nga ang sinabi nyo. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Siguro naman ngayong nakita mo na, makikinig ka na sa akin. Hindi na nakasagot pa si Kulas sa matanda. Biglang lumitaw mula sa loob ng kuweba ang isang babaeng puno ng otoridad.
Lahat ng mga aswang na naroroon ay nagbigay ng galang sa kanya. Diyos ko po! Si Senyora Katrina! Hindi makapaniwala si Kulas na nakikihalubilo ang babae sa mga ganitong klase ng nilalang. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay nang biglang nagbago ang anyo nito. Siya mismo, ang babaeng kumupkup sa kanya, nagpakain at nag-aruga ng halos ilang araw, ay pinuno pala ng mga aswang. Ang kanyang anyo ang pinaka nakakatakot sa lahat. Ang pinunong ito ay may katawang mahaba at payat na halos kasing taas ng puno ng nyog. Ang kanyang balat ay kulay abo at kulubot. Ang kanyang mga kuko ay singhaba ng mga itak na kumikislap kapag natatamaan ng liwanag ng buwan. Ang ulo niya ay hugis tao pa rin, ngunit may mahaba siyang sungay at mula sa kanyang bibig lumalabas ang dila na parabang sa ahas. Ang kanyang mga mata ang pinaka nakakatakot sa lahat. Malalaki ito at napakapula. Ang kanyang tinig ay basag at mababa, parang nanggagaling sa hukay. At sa kanyang bawat pagakbang, naririnig ang lagutok ng kanyang mga buto. Tumayo ito sa gitna nila. Mga kasama, nalalapit na ang oras. Malapit na magpakita ang bilog na buwan. Lahat ng naroroon ay biglang nagdiwang. Sumigaw sa galak. Subalit hindi si Kulas. Mas lalo pa siyang pinanghinaan nang makita niyang nasa tabi ng mabangis na halimaw si Dodoy. Sa wakas, Mama! Malapit na naman ang oras ng kasayahan! Tama ka, anak. Pero bago yon, may pagsasaluhan muna tayo ngayong gabi. Ano po yun, Mama? Ang traidor! Mula sa loob ng kuweba ay inilabas ang isang baboy ramo na may hindi pangkaraniwang laki. Ang hayop ay nakatali ang 4 na paa. 4 na malalaking aswang ang bumuhat dito, palapit sa senyora. Inihiga nila sa lupa ang hayop. Maya-maya pa, lumapit ang isa pang aswang na may dalang palakol. Sige! Ihanda na ang hapunan! Walang pag-aalinlangan na hinawakan ng aswang ang palakol at buong lakas na pinalakol ang ulo ng baboy ramo. Sa isang iglap, tumigil ito sa pag-ungol at pagsigaw. Agad na kumalat ang kulay itim nitong dugo sa lupa. Si Dodoy ay halos mapatalon sa tuwa. Nanlilisik ang mga mata. Ang galing! Ang saya-saya talaga ng ganito, Mama! Ang bango talaga ng sariwan dugo! Biglang lumapit ang senyora. Yumuko at dinampian ng daliri ang dugo. Pagkatapos ay inilapit sa kanyang ilong at inamoy. Tama ka, anak. Napakabango talaga ng dugo. Inilapit niya ang daliri sa kanyang labi at dahan-dahang ninamnam ang dugo. Pumikit siya saglit. Tila ba, sarap na sarap. Tulad ng dati, masarap. Matamis ang dugo ng traidor na aswang. Ano, Mama? Traidor? Aswang? Ibig sabihin ay hindi lang pala to karaniwang baboy ramo, kundi kauri natin. Bakit niyo po siya pinatay? Dahil hindi siya marunong sumunod sa batas. Siya ang dumali sa mga manok at baboy ni Mangusting. Wala sa disiplina at pinapahamak niya tayong lahat. Hala, siya pala yun? Grabe, timawa pala tong aswang na to eh. Tama lang sa kanya ang parusa na yan. Oo, timawa talaga. At ngayong gabi, ginawa ko siyang halimbawa. Tandaan niyo ito, walang aswang ang pwedeng mameste
sa hindi niya pag-aari. Ang ginawa niya ay katraidoran, kaya kamatayan ng kapalit. Ano? Kayong lahat? Narinig niyo ang sabi ng mama ko. Ganito ang kaparusahan sa pagtatraidor. Naghiyawan ng ibang aswang bilang pagsang-ayon sa kanilang pinuno, habang patuloy na dumadaloy sa lupa ang maitim na dugo ng kanilang dating kasamahan. Sige na! Kainin na ang karne ng traidor. Ito na ang magiging hapunan natin ngayong gabi. Nagunahan ang mga aswang sa paglapit habang si Dodoy ay nanatiling nakatayo sa tabi ng kanyang ina, nakangisi at tuwang-tuwa sa kanyang nakikita. Samantala ay napalunok si Kulas. Halos hindi niya kinakaya ang kanyang nakikita habang nilalantakan ng mga aswang ang baboy ramo. Ilang sandali pa, ang senyora ay muling bumalik sa tao nitong anyo at inakbayan ang kanyang anak. Malapit na ang bilog na buwan, Mama. Malapit na naman tayong makatikim ng pinakamasarap na karne. Tama ka, anak. Kaya lang, ay payat pa naman siya. Pagbutihan mo ang pag-uutos sa batang yon. Kailangan ay kumain siya palagi ng madami para siya ay lumusog. Kung hindi siya tataba, aba, baka hindi umabot yon sa ating bituka. Pero sa akin, Mama, okay lang po. Kahit hindi siya tumaba. Kahit payat siya, masarap pa rin yun. Maski konting laman lang, basta makatikim lang ulit ako ng laman ng tao. Oo, anak. Makakatikim ka na ulit. Huwag kang mag-alala. Yes! Mabuti naman po! Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko eh. Ang sarap isipin ng dugon dumadaloy mula sa leeg niya. Biglang nag-iba ang tindig ng bata. Napayuko ito ng konti habang hawak ang tiyan na tila ba gutom na gutom. Naglalaway ang kanyang bibig. Ang kanyang balat ay nagsimulang pumutla at ang kanyang mga mata ay hindi kulay pula kundi purong itim. Ang kanyang mga kuko ay humaba tulad ng iba. Ngunit bago pa tuluyang magbago ng tuluyan ang kanyang anyo, biglang sumigaw ang senyora. Tama na yan. Dodoy, wag ngayon. Hindi pa oras. Natigilan ang batang aswang. Ang matutulis niyang kuko ay bahagyang bumalik sa dati hanggang sa ang kanyang anyo ay bumalik na sa pagiging tao. Mama, parang di ko na kaya. Parang gusto ko ni. Nagugutom na ako. Lumapit ang senyora. Mariing hinawakan ang kanyang balikat. Konting tiis na lang, anak. Malapit na. Malapit na. Sandaling napangisi si Dodoy. Pinahid niya ang pawis sa kanyang muka at saka huminga ng malalim at sunod-sunod. Unti-unti, kumalma siya. Napatingin si Kulas sa kanyang kasamang matanda. Kita sa mukha niya ang labis na pangamba at gulat. Hindi niya akalaing ang batang itinuring niyang isang kaibigan ay isa palang halimaw. Ang lahat ng ipinapakita ng mga ito sa kanya ay huwad at pakitang tao lamang. Tumakas na po tayo dito. Hindi pa pwede ngayon. Kumalma ka muna at huwag magsalita. Kailangan nating hintayin na makaalis sila bago tayo tumakas. Biglang napayuko si Kulas nang makitang biglang lumingon sa direksyon nila ang isang aswang. Mabuti na lamang at biglang nagsalita ang senyora. Naagaw nito ang atensyon ng halimaw. Maya-maya pa, nagsimulang umalingaw-ngaw ang sabayang pag-alulong nila. Malakas, matinis at tila nakakayanig ng paligid. Ang tunog ay parang daing ng mga nilalamon na kaluluwa. Pagkatapos nito, nagsimulang isa-isa na silang nagsipag-alisan at umuwi sa kani-kanilang mga bahay.
Ang maingay na paligid kanina ay biglang nilamon ng kakaibang katahimikan. Nang masiguro na wala na ang mga aswang, ay lumabas na sila sa kanilang pinagtataguan. Kulas, ano ng plano mo ngayon? Babalik ka pa ba doon? Hindi na po. Alam ko na po ang totoo. Hindi ko na po kayang pagkatiwalaan kahit isa sa kanila. Mabuti naman at natuto ka. Kung ganun, kailangan na nating umalis habang may pagkakataon pa. Tumango si Kulas at sabay silang naglakad. Ngunit sa mismong pagtalikod nila, biglang lumitaw sa kanilang harapan si Dodoy. Kulas, ano ginagawa mo dito? Bakit mo kasama ang matandang yan? Dahan-dahang lumapit si Dodoy. Huwag kang lalapit. Lumayo ka. Bakit? Takot ka sa akin? Hindi naman kita sasaktan ah. Dodoy, parang awa mo na. Tigilan mo na kami. Hayaan mo na kami makatakas. Hindi pwede, Kulas eh. Hindi pwedeng mawala ka. Ikaw ang magiging espesyal naming handa sa kabilugan ng buwan. Diyan ka lang. Sinabi ko na sa'yo huwag kang lalapit ha. Wala kang makukuha sa akin. Ang tapang mo ah. Pero kita ko sa mga mata mo, nanginginig ka na sa takot. Oo, natatakot ako. Pero mas matindi ang pagkamuhi ko sa ginawa nyo. Mga halimaw kayo! Mga halimaw! Halimaw? Tama ka, Kulas. Pero alam mo bang, masahol pa ako sa sinasabi mong halimaw? Ha? Anong ibig mo sabihin, Dodoy? Matagal na akong di nakakakain ng karne ng batang katulad mo, Kulas. Lahat ng batang naliligaw dito sa amin, nais ko lang malaman mo na ako ang pumatay sa kanila. Ako ang unang tumitikim sa kanilang dugo. At ako din ang kumakain ng kanilang puso. Hayop ka, Dodoy. Napakasama mo. Isa kang demonyo. Ikaw! Ikaw ang pumatay sa apo kong si John! Ah! Lolo ka pala ni June. Oo, ako nga. Ako ang pumatay sa kanila. At sa bawat batang napapatay ko, nagkakaroon ako ng tropeyo. Tropeyo? Oo, ang mga manikang kahoy na nakita mo, yun ang mga tropeyo ko. Bawat manika, may pangalan ng batang pinatay ko. Hayop ka. Hindi ka tao. Tama ka, hindi naman talaga ako tao eh. At ikaw, Kulas, hindi ka pwedeng umalis. Dahil ikaw ang magiging paborito kong tropeyo. Walang makakalabas dito ng buhay. Mabilis na nagbago ng kanyang anyo si Dodoy. Naging mabangis itong aswang at diretsyong sinugod nito si Kulas. Ngunit naging maagap si Mang Hilario. Agad niyang hinugot ang kanyang gulok at hinarap si Dodoy. Kulas! Tumakbo ka na! Ako nang bahala dito! Bilisan mo! Po, hindi pwede. Hindi ko po kayo iiwan dito, Tatang. Agad na naglaban si Mang Hilario at ang batang aswang. Malakas ang banggaan ng gulok at ang matatalim na kuko ni Dodoy. Ngunit makalipas ang ilang sandali, napansin ni Kulas na hirap ang matanda. Humihingal ito at bawat galaw ay tila mabigat at mabagal. Kinagat ni Kulas ang kanyang labi. Halatang desperadong makatulong. Ngunit wala siyang sandata kaya hindi siya makakilos. Hanggang sa naalala niya ang palakol na nakita niya kanina sa loob ng kuweba. Ang palakol na ginamit pampatay sa kasamaan ng mga aswang. Oo nga pala. Ang palakol. Kailangan ko makuha ang palakol. Dali-dali siyang tumakbo papasok sa madilim na kuweba. Nanginginig ang kanyang katawan. Ngunit sa mismong sandaling yun, biglang nagliwanag ang kanyang medalyon. Inilabas niya ito sa loob ng kanyang kamiseta at ang liwanag nito ay sapat na para makita niya ang kaloob-looban ng kuweba. At ang liwanag nito ang isang himalang
nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Nagpatuloy siya hanggang sa marating niya ang dulo at doon ay nakita niya ang isa pang tila maliit na altar. Doon nakapatong ang palakol. Napapalibutan ito ng mga natuyong patak ng itim na kandila. Kailangan kong tulungan si Mang Hilario. Kagad niyang pinulot ang palakol at saka mabilis na lumabas ng kuweba. Pagdating niya, nakita niyang halos nakaluhod na ang matanda sa harap ng batang aswang. Walang pag-aalinlangan na sinugod niya si Dodoy. Itinaas niya ang palakol at buong lakas na pinalo ito sa katawan ng kalaban. Bumagsak ito at nagsisisigaw sa sakit nang tamaan ang kanyang kanang braso. Agad na tumagas doon ang kanyang dugo. Sa pagkakataong yun, ay biglang may lumitaw na ibang aswang. Tila narinig nito ang malakas na panaghoy ng kapwa aswang. Kulas! Sa likod mo! Mabilis na lumingon ang bata. Agad niyang iwinasiwas ang palakol sa papalapit na aswang. Tumama ito sa dibdib ng halimaw. Umungol ito ng malakas at bago pa makaganti, bumagsak na itong walang buhay. Huminga ng malalim si Kulas. Mahigpit ang kapit niya sa palakol. Ramdam na ramdam niya ang malakas na tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot, kundi sa kakaibang tapang na nararamdaman niya buhat ng mahawakan ang palakol. Napatingin siya sa sandata at napansin na tila nahahawaan ito ng liwanag mula sa suot niyang medalyon. Kasabay nun ay naramdaman niyang mas lalong nadagdagan hindi lang ang kanyang tapang, kundi maging ang kanyang lakas. Napagtanto nilang tatlo, siya, ang medalyon at ang palakol ay tila nagkakaisa at nagsasanib puwersa. Napatingin siya kay Dodoy. Kailangan mo ng pagbayaran ng lahat ng naging kasalanan mo, Dodoy! Demonyo ka! Bakit? Papatayin mo ko? Kaya mo ba? Sige, subukan mo! Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo! Las iyo! Huwag mo nang patagalin yan! Tapusin mo na siya! Itinaas ni Kulas ang mahiwagang palakol. Napatitig siya kay Dodoy na noon ay hirap na sa kanyang kalagayan. Ano pang hinihintay mo? Patayin mo na! Wala yang karapatang mabuhay! Isa yang halimaw! Sandali! Huwag, Kulas! Huwag mo akong patayin! Bata pa ako! Ayoko pa mamatay! Natigilan siya. Tila nanigas ang kanyang mga kamay hanggang sa unti-unting ibinaba niya ang palakol. Hindi ko kayang gawin, Mang Hilario. Hindi ko kayang pumatay ng isang tao na walang laban. Sa katulad ko, bata lang po siya. Baka may pag-asa pa siyang magbago. Pag-asa? Ano ba pinagsasasabi mo? Huwag kang maawa dyan. Hindi tao yan. Huwag kang papalinlang sa mga luha niyan at pagmamakaawa. Isipin mo na lang ang mga naging biktima niya, iyo. Hindi ba't nagmakaawa din ang mga yon sa kanya? Pero anong ginawa niya? Pinatay niya pa rin. Pero, Kung hindi mo yan tatapusin, tayo ang mamamatay, iyo. Patayin mo na siya! Dahil sa patuloy nilang pagtatalo, hindi nila napansin ang biglang paglapit ni Dodoy kay Mang Hilario. Bigla na lang nitong sinunggaban ang balikat ng matanda. Mang Hilario! Nang makita ni Kulas na nasa panganib ang matanda, mabilis siyang kumilos. Itinaas niya muli ang palakol at buong lakas na ipinalo sa batang aswang. Bumaon ito ng gusto sa noo ni Dodoy. Nabuwal siya. Umagos ang dugo at hindi na kumilos pa. Diretso itong bumagsak sa lupa at unti-unting nawalan ng buhay. Salamat naman at iniligtas mo ko, iho. Napakapit sa kanyang balikat ang matanda.
Halatang iniinda nito ang kanyang sugat. Patawad po, Mang Hilario. Kung hindi po dahil sa akin, hindi po kayo masasaktan. Kung nakinig lang po sana ako sa inyo kagad, hindi po mangyayari to. Huwag mong akuin ang sisikulas. Walang may gusto sa nangyari. Ang mahalaga ngayon ay ligtas tayo. Ligtas pa tayo. Po, ano pong ligtas pa tayo? Ano pong ibig niyo sabihin? Ligtas pa tayo sa ngayon. Alam mo, mabuti pa umalis na kagad tayo dito. Kailangan makalayo na kagad tayo dito bago pa sila bumalik. Dahil kapag nalaman ng babaeng yon ang nangyari sa kanyang anak, siguradong papatayin niya tayong dalawa. Pagkasabi nun, ay agad silang naglakad papalayo. Hindi na sila lumingon pa sa kinaroroonan ng bangkay ni Dodoy. Saan po tayo pupunta, Mang Hilario? Basta sumunod ka lang sa akin. Kailangan natin dumaan muna doon bago tayo tuluyan lumayo. May mga kukunin lang ako. Tumango na lang si Kulas. Nagpatuloy pa sila sa paglalakad hanggang sa narating na nila ang lugar kung saan may nakatayong isang maliit na kubo. Ito ang bahay ko, Kulas. Halika, dali. Pumasok ka. Pumasok na silang dalawa. Agad na napansin ni Kulas ang mga bagay na nasa loob ng kubo. May mga nakasabit na ulo ng mga hayop, malalaki at tila mababagsik. Napatitig siya ng matagal sa mga ito. Ano po ang mga ulo na yan? Parang hindi po sila pangkaraniwang hayop lang. Tama ka. Hindi nga sila pagkaraniwang mga ulo lang. Dahil ulo yan ng mga aswang na napatay ko. Kapag may nakikita kong aswang na nahiwalay sa mga kasama niya, tinutugis ko yun at pinapatay. Tapos ay pinupugutan ko sila ng ulo. Kinukolekta ko at inuuwi ko dito sa bahay. Alam mo, kapag nakikita ko mga yan, parang pakiramdam ko, unti-unti kong naipaghiganti ang apo ko na pinatay nila. Natamimi si Kulas. Doon niya lang napagtanto kung gaano kabigat ang pasan ng matanda. Dahan-dahang napaupo si Mang Hilario sa maliit na upuan. Hawak niya pa rin ang kanyang balikat hanggang sa hindi niya na napigilan ang kanyang emosyon. Pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Sa sandaling yun, naawa si Kulas sa matanda. Nilapitan niya ito at naupo sa tabi. Sa wakas, nakabawi na rin ako. Nabigyan na ng hustisya ang apo ko. Kaya lang, hanggang ngayon, hinahanap ko pa rin ang presensya niya. Nalulungkot pa rin ako kapag naaalala ko siya. Mang Hilario, alam niyo po bang wala na akong pamilya? Mag-isa na lang din po ako na nabubuhay dito sa mundo. Kung gusto niyo po, ako na lang po maging apo niyo. Napatitig ang matanda kay Kulas. Saglit siyang natigilan, pero maya-maya pa, sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Aba, oo naman. Pwedeng-pwede iyo. Simula ngayon, apo na kita. Halika nga, pwede ba kitang yakapin? Nagyakap silang dalawa. Doon naramdaman ni Kulas ang init ng yakap ng isang lolo na hindi niya naranasan kailanman. Salamat! Salamat, Kulas! Ngunit bago pa man sila magpatuloy sa pag-uusap, biglang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan ang isang napakalakas na sigaw. Isang nakakakilabot na panagoy. Malakas, mahaba, at halos nakakabingi. Yumanig din ng bagya ang paligid at ang mga hayop sa gubat tulad ng mga ibon ay nagsiliparan sa takot. Hala, Lolo, ano pong tunog yun? Ang senyora, malamang ay nalaman niya na ang nangyari sa kanyang anak. Sigurado kung ano man sandali, ay hahanapin na nila tayo. Tutugisin nila tayo.
na parang mga hayop. Ano pong gagawin natin, Lolo? Wala na tayong oras. Kukunin ko lang ang ilang gamit ko at aalis na tayo dito. Agad na kinuha ni Mang Hilario ang ilang gamit sa kubo at isinukbit ang kanyang gulok. Si Kulas naman ay mahigpit na hinawakan at binitbit ang hawak niyang palakol. Ramdam nilang pareho ang panganib na paparating. Lumabas sila ng kubo. Mabilis ang kanilang mga akbang at halos takbuhin nila ang madilim na daan palabas ng gubat. Tahimik ang mga naunang araw ni Mang Hilario at Kulas sa baryo na kanilang pinagtaguan. Nakahanap sila ng isang maliit na inuupahang kubo malapit sa may palengke. Namuhay sila na parang ordinaryong tao lamang. Si Mang Hilario ay naglalako ng mga gulay at prutas, samantalang si Kulas naman ay tumutulong sa pag-aayos ng mga gamit at paminsan-minsan ay nagbubuhat para sa mga kapitbahay kapalit ng konting kita. Para sa kanila, paraiso na ang ganong katahimikan. Wala nang humahabol sa kanila, aswang man o mga pulis. Ngunit isang hapon, habang si Kulas ay abala sa pag-aayos ng mga panggatong sa labas ng kanilang inuupahan, biglang dumating si Mang Hilario, pawis na pawis at hingal na hingal. Kulas, may masama akong balita sa iyo. Bakit po? Ano po nangyari? Hindi pa rin sila tumitigil sa kanilang kasamaan. Po? Sino po? Ang mga aswang. Alam mo, usap-usapan kanina sa palengke na may bata raw na nawala kagabi. At sabi ng mga saksi, aswang daw ang nakakuha. Mga aswang? Nakaabot na po sila dito? Natuntun na po kaya tayo? Sa palagay ko ay hindi pa. Pero patuloy pa rin sila sa kanilang masasamang gawain, Kulas. Ayaw talaga nilang tumigil. Lolo, mukhang kailangan na po yata natin silang harapin. Ano? Pero Apo, Lolo, alam ko po pagod ka na. Ako man po, gusto ko na sanang mabuhay ng tahimik. Pero kung totoo man na muling pumapatay na naman ang inosenteng bata ang mga aswang, hindi pwedeng wala po akong gawin. Hinawakan ni Kulas ang kanyang medalyon at tinitigan ang palakol na nakalagay sa tabi ng pintuan. Babalik po ako doon. Haharapin ko sila. Hindi ako makakapayag na mangyari pa sa iba ang mga naranasan natin. Natigilan si Mang Hilario, ngunit nakita niya sa mga mata ni Kulas ang apoy ng determinasyon. Hindi na ito ang batang una niyang nakilala. Takot, naguguluhan at walang direksyon. Ngayon, ang batang nasa harap niya ay nagbago. Naging mas matapang, mas naging disiplinado at tila isang tunay na mandirigma kung umasta at mag-isip. kung ganyan ang pasya mo, hindi kita pipigilan. Pero delikado to, Kulas. Sigurado ka bang kaya mo na? Kaya ko na po, Lolo. Sa dami po ng pinagdaanan natin sa pagsasanay, hindi na ako tulad ng dati. At saka, magaling po kayong guro. Ngayon, alam ko na po kung paano gamitin ng maayos ang medalyon at ang palakol. Sa bagay, may tiwala naman ako sa iyo, Apo. Pero hindi ko maiwasan. Kinakabahan pa rin ako. Oh, bakit ka natatawa? Ngayon ko lang po kasi naisip, lahat ng gamit kong panlaban sa mga aswang, puro galing sa nakaw. Ano ka mo? Abay, ano bang ibig mong sabihin? Yung palakol po, gamit yun ng mga aswang para parusahan ng mga nagtatraidor sa kanila. Ninakaw ko lang po sa kuweba. Tapos to pong medalyon, ito po ang dahilan kung bakit po ako napadpad nun sa baryo nila. Kasi ninakaw ko rin po ito. Ano ka mo? Akala ko ba galing yan sa lolo mo? Hindi po. Wala po ako nakagis ng lolo. Nagsinungaling lang po ako sa inyo noon.
Abay, ganun ba? Loko kang bata ka. Bakit mo naman ninakaw ang medalyon? Ang totoo po niyan, Lolo. Dati po ako magnanakaw. Biktima po ako ng sindikatong gumagamit ng mga bata para sa mga masasama nilang gawain. Pinapapasok po nila ako sa mga bahay para magnakaw. Hanggang isang araw po, ang napasok kong bahay ay pag-aari pala ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. Doon po nagsimula ang lahat. Pinaghahanap nila ako para patayin. Pati na rin po ang sindikato kong amo. Kaya tumakbo po ako, nagtago. Hanggang sa napadpad po ako rito. Ngayon ko naiintindihan. Oo, naging magnanakaw ka nun. Pero hindi dahil masama ka. Ginamit ka lang ng mga taong walang puso. Opo, pero nakagawa pa rin po ako ng kasalanan. At hindi na po yan mabubura. Nakatatak na po sa akin ang pagiging magnanakaw. Kulas, pakinggan mo ang sasabihin ko sa'yo. Yang palakol, yang medalyon. Oo, hindi yan talaga sa'yo. Pero may dahilan kung bakit napunta yan sa kamay mo. Hindi aksidente ang lahat. Anong dahilan, Lolo? Para magbigay ng kapangyarihan? Para makapatay ng mga aswang? Hindi lang basta kapangyarihan na po. Yan ang paraan ng Panginoon para ilayo ka sa landas ng kasamaan. Binibigyan kanya ng pagkakataon na magbago, na patunayan na hindi ka lang batang ginagamit ng iba, na ikaw mismo kaya mong piliin kung ano ang tama at kaya mong maging bayani. Bagyang napatango si Kulas. Nakaramdam ng bigat at pananabik. Kung totoo po yan, Lolo, hindi ko nasasayangin. Gagamitin ko po ang mga bagay na to para makagawa po ng mabuti, para mailigtas sa mga nangangailangan, para matigil na rin po ang sakit na dulot ng mga halimaw na yon. Ngumiti si Mang Hilario. Bakas ang pag-asa sa kanyang mga mata. Aba, ayos ah! Magandang sinabi mo. Hayaan mo, ipagdarasal kita sa bawat hakbang mo. Hangad ko ang iyong tagumpay, Apo. Salamat po, Lolo. Lumapit si Mang Hilario at marahang hinawakan ang balikat ni Kulas. Kung tutuloy ka, sasama ako sa'yo. Hindi kita pababayaan, Kulas. Huwag mong isipin na mag-isa ka sa laban na to. Ngunit bahagyang nag-alala si Kulas at napatingin sa matanda. Pero Lolo, baka naman po mapahamak kayo. Hindi ko po mapapatawad ang sarili ko kapag may masamang nangyari sa inyo dahil po sa laban na to. Tumawa ng mahina si Mang Hilario at puno ng tapang ang tinig. Hindi ako takot mamatay, Apo. Sa tanda ko ba namang ito? Marami na akong nakitang iba't ibang uri ng kasamaan. Isa pa, mas gugustuhin ko pang mamatay na lumalaban kaysa manahimik habang sinisira ng mga halimaw ang ating buhay. Pero Lo, Wala ng pero-pero, Apo. Magkasama nating tatapusin ang kasamaan ng mga nilalang na yon. Hindi ka mag-iisa. Tandaan mo, kahit anong dilim, basta't may iisang paniniwala at tapang, kaya nating gapiin ang kasamaan. Habang naghahanda sina Mang Hilario at Kulas, biglang may dumating na mga tao na naging kaibigan nila sa baryong yon. Agad na nagtanong ang mga ito kung saan sila papunta at mukhang gayak na gayak daw na parabang sasabak sa matinding laban. Agad na ipinaliwanag ni Mang Hilario sa kanila ang kanilang plano na pagsugod sa baryo ng mga aswang. Nang malaman nila ito, agad silang nagsabi na gusto rin nilang sumama, na handa rin silang tumulong at makipaglaban. Ayon sa kanila, matagal na rin talaga silang ginugulo ng mga nilalang na yon. Isa sa kanila ang nagsabing noon daw ay dinukot ng aswang ang kanyang kapatid, si Ana, at hindi na ito nakabalik sa kanila. Sa sandaling yon, naging malinaw na hindi lamang laban ni Mang Hilario at Kulas
ang kanilang haharapin, kundi laban ng lahat. Laban ito para sa hustisya at para sa mga buhay na nawala sa kamay ng mga aswang. Agad silang nagsipaghanda. Bawat isa'y may dalang sandata. May nagbitbit ng matatalim na itak. May hawak na sibat at meron ding mga armas na maaari nilang ipantapat sa mga halimaw. Nang nakahanda na ang lahat, sabay-sabay nilang inilapag ang kanilang mga sandata sa lupa. Katabi ng mahiwagang palakol, humakbang si Kulas papunta sa gitna. Hawak ang kanyang mahiwagang medalyon sa kanyang dibdib. Umusal ng orasyon ang bata. Dahan-dahang kumalat ang liwanag mula sa medalyon papunta sa mga sandatang nasa lupa. Nang muli nilang hawakan ang kanilang mga sandata, naramdaman nila ang kanilang paglakas, hindi lamang ng kanilang lakas, kundi pati na ng kanilang mga loob. Wala na po kayong dapat na ipag-alala. Ang mga sandatang hawak niyo po ay hindi na po basta-basta sandata lang. Bawat sandatang yan ay may kakayahan ng pumatay ng aswang. Basta patamaan nyo lang po sa ulo o kaya naman ay direkta sa puso. Tama. Doon sa parting yon ang kanilang kahinaan. Kapag tinamaan nyo sila sa puso o sa ulo, agad silang mamamatay. Tumango ang mga kasama nila. Bakas ang determinasyon. Maya-maya pa ay may nagtanong kung ano ang kanilang magiging plano at kung paano sila susugod. Doon tayo dadaan sa gilid ng kagubatan para hindi kagad tayo mapansin. May ilang biglang kinabahan. Huwag kayong matakot o kabahan. Sama-sama tayong lalaban mga kasama. At siya nga pala, hindi lang lakas ang gagamitin natin, kundi diskarte at talas ng utak. At sinimulan na nga nilang magplano kung paano ang kanilang magiging kilos. Nang ayos na ang lahat, nagsimula na silang maglakad papunta sa lugar ng mga aswang. Handang-handa na sila sa laban. Pagdating sa bungad ng gubat, tumigil muna sila. Tahimik ang paligid, pero ramdam nilang may kakaibang presensya ng nilalang na nagmamasid sa kanila. Agad na kumilos si Kulas at Mang Hilario. Sa talas ng pandinig at paningin ng bata, nakita niya ang isang nakakubling aswang. Bigla itong sumugod sa mga tao. Ngunit bago pa may masaktan, mabilis na nakakilos ang isa sa kanila. Nataga niya sa ulo ang aswang. Bumagsak itong wala ng buhay. Napatunayan nilang totoo ang kapangyarihang taglay ng kanilang mga armas. Lalo silang tumapang at mas naging determinado din na marating ang pugad ng mga aswang. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad sa gubat hanggang sa makarating sila sa bungad ng baryo. Abala ang mga tao sa paligid ni hindi nila napansin ang kanilang pagdating. Lolo, bakit ganito? Ano po nangyari sa lugar na to? Hindi ko rin alam. Natigilan ang lahat. Tila napako sa kanilang kinatatayuan. Ang baryo na dati ay parang ordinaryong lugar lang, ngayon ay nagmistulang isang lugar ng kamatayan. Ang mga kubo ay sira-sira, ngunit ang mas nakapagbigay ng kilabot sa paligid ay ang mga nakasabit na kalansay ng tao at mga bangkay ng hayop na nakatusok o nakapulupot sa mga kawayan. Nakahanay ito sa gilid ng daan. Ang ilan sa mga bungo o katawan na nakalagay doon ay parang bago pa lamang. May mga bakas pa ng dugo at buhok na nakadikit. Ang hangin ay mabaho. Amoy nabubulok na laman. Nakakasulasok. Isa sa kasamahan nila ang biglang nagsuka, dahilan upang mabaling ang tingin ng mga tao sa paligid. Umalulong ang mga aswang. Naging alerto silang lahat nang mabunyag na sa kanila ang pagdating ng grupo ni Kulas. Ang mga aswang
na nasa loob ng bahay ay lumabas at naganda. Nagbago ang kanilang mga anyo sa pinakanakakatakot nilang mga itsura. Ilang sandali pa ay dumating na rin ang senyora. Nang makita si Kulas, bigla itong nanggalaiti sa galit. Ikaw na bata ka! Ikaw ang pumatay sa aking anak! Bakit mo ginawa yon? Ginawa ko yon dahil yun ang alam kong tamang gawin. Alam mong hindi inosente si Dodoy. Isa siyang masamang nilalang na pumapatay ng mga bata. Maraming buhay ang nawala ng dahil sa kanya. At kung buhay pa siya, mas marami pa siyang papatayin. Lalong nag-apoy ang galit ni Senyora Katrina. Ang mga mata nito ay nagdilim at ang boses ay naging mas mabagsik. Sumpain kang bata ka! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa anak ko! Isinusumpa ko ang iyong kaluluwa at kailanman ay hindi ka matatahimik! Itinaas ng babaeng aswang ang kanyang kamay, tila nagsasagawa ng isang ritual. Nagsimulang bumigat ang paligid. Lumakas ang ihip ng hangin, ngunit hindi nagpatinag si Kulas. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak sa kanyang palakol at tumayo ng matatag. At sa sandaling natapos ang orasyon ng kalaban, biglang nagliwanag ang kanyang medalyon. Ang liwanag na yon ay sumilaw sa mata ng mga aswang na naroon. Sandaling hindi nakakita si Senyora Katrina, kaya hindi niya tuluyang naisumpa si Kulas. Nang humupa ang liwanag, uulit sana siya ng orasyon, pero hindi na siya pinagbigyan ng mga kasama ni Kulas. Sinugod ng mga ito ang ibang aswang na naroroon. Nagsimula na ang laban. Patayin silang lahat! Inaga ng isang kasama ni Kulas ang unang aswang na lumapit. Tumama ang kanyang itak sa ulo ng nilalang at agad itong bumagsak. Sa kabilang banda, sinibat ng isa pa ang aswang na dumiretso sa kanya at nang tumama sa dibdib, agad itong namatay. Ang mga sandatang may basbas mula sa medalyon ay nagbigay ng lakas sa bawat isa. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Ang ilan sa kanila ay natamaan ng matutulis na kuko ng mga aswang. Ang dugo ay nagtilamsikan sa lupa at ang mga sigaw ng sugatan ay humalo sa ingay ng laban. Isa sa mga kasama ang tinamaan sa balikat, ngunit bago pa siya tuluyang malapa, agad namang sumaklolo si Lolo Hilario at tinaga ang aswang sa leeg. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit ang dalawang malalaking aswang kay Kulas. Mabilis niyang iniwasan ang unang atake at ibinagsak ang palakol sa ulo ng isa. Sumabog ang dugo at agad itong bumagsak. Ang isa naman ay tumalon upang sakmalin siya. Ngunit itinapat niya ang medalyon at biglang nagliwanag yon. Napaatras ang aswang at doon niya sinamantala ang pagkakataon. Isang malakas na hampas ng palakol ang tumama sa dibdib nito at natapos ang buhay ng nilalang. Lalo pang dumami ang kalaban. Ang lupa ng baryo ay nabalot ng dugo ng mga nilalang na napaslang. Ang ilan sa mga kasama ay nabuwal, sugatan o wala ng buhay. Ngunit kahit ganun, patuloy pa rin silang lumaban. Ang tapang at galit ay nagbigay sa kanila ng karagdagan lakas. Samantala, nakatayo sa malayo ang senyora. Pinagmamasdan ang nangyayari. Nang makita niyang unti-unti silang natatalo, sumigaw siya at sumugod kay Kulas mismo. Ang kanyang katawan ay nagbago. Mas lalo siyang lumaki. Ang mga kuko niya ay mas sumaba. Tumalon ang senyora at sinakmal siya. Ngunit nasalag niya ng palakol. Ang lakas ng kanilang banggaan ay umalingaw-ngaw sa paligid. Sinubukan siyang sakalin ng senyora, ngunit biglang lumiwanag ang kanyang medalyon. Ang liwanag na yon ay dumaloy papunta sa palakol
at lalo itong kumislap. Mabilis na inatake ni Kulas ang senyora. Tinamaan ito sa braso at halos maputol yun. Nagsisisigaw ang nilalang, ngunit hindi pa rin umatras. Tinangkang sakmalin si Kulas sa leeg, ngunit naiwasan niya yun at itinarak niya ang palakol sa dibdib nito. Hindi pa rin tuluyang bumagsak ang senyora at lalo pang nagngit-ngit sa galit. Sa puntong yun, lumapit si Mang Hilario at sumigaw upang bigyan si Kulas ng lakas ng loob. Kulas! Huwag kang bibitiw! Tapusin mo na siya! Ito na ang katapusan mo, senyora! Lumapit siya sa senyora at pinalakol ang ulo nito. Kasabay ng huling sigaw, bumagsak ito sa lupa at nawalan ng buhay. Wala na sila! Tapos na ang kalbaryo natin! Napabuntong hininga si Kulas nang marinig ang sinabing yon ni Mang Hilario. Pagkaraan ng ilang sandali ay biglang napangiti. Napagtanto niyang sila ang nagwagi sa gera. Nanalo sila dahil sa kanilang pagkakaisa. Nagwakas din ang kasamaan ng mga aswang na yan na matagal nang nagpapahirap sa atin. Nakamit na natin ang ustisya, mga kasama! Nilisan nila ang baryo ng mga aswang. Inilibing nila ang mga bangkay na naroon at inalis ang lahat ng bakas ng karahasan. Sinunog nila ang lahat ng mga kabahayan upang tuluyang mawala ang alaala ng dilim na bumalot doon. Pagkalipas ng ilang taon, doon na piniling manirahan ng maglolo kasama ang iba pang mga taong lumipat sa baryo. Doon sila nagsimula ng panibagong buhay. Sa gitna ng lahat ng ito, naging haligi ng pagbangon si Kulas para sa lahat ng mga nakatira sa baryo na yon. Ang batang dating gala at ginamit ng kasamaan, ngayon ay tinitingala bilang tagapagtanggol ng baryo. Sa bawat araw na nagdadaan, natututunan ng mga tao na hindi siya isang batang mandirigma lang, kundi isang simbolo ng pagbabago at pag-asa. Samantala isang gabi, habang nakaupo si Kulas sa gilid ng baryo at pinagmamasdan ng mga bituin, hawak niya ang kanyang medalyon at palakol. Wala na itong mga liwanag, pero dama niya na nananatili pa rin ang kanilang kapangyarihan. Isang kapangyarihan na hindi naghahasik ng takot, kundi nagpapaalala na ang kabutihan ang tunay na sandata laban sa kasamaan, at ang pagkakaisa, gaano man kaliit, kapag pinagsama-sama ay nagiging isang malakas na puwersa na walang makakatalo.